Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Katli.io kasi nga disabled na nga daw ang withdrawals dyan. So patakbo na ba? Alam naman natin mga kababayan kapag nagkakaroon na ng problema sa payout o nagkakaroon na nga ng pag-disable or pag-freeze sa mga withdrawals, alam na natin yan na sinyalis na po yan na patakbo na nga ang isang company. So kapag ang mga malalaking pangakong kitaan or mga too good to be true na mga pangakong kitaan, alam naman natin na hindi talaga yan magtatagal at kapag naabot na nga nila yung quota nila o kung konti na lang yung sumasali, alam natin na gagawa ngayon ng mga palusot, ipipris na withdrawal at syempre ang kasunod nga niyan ay pagtakbo. At syempre meron din mga ibang mga companies na gumagawa ng version 2 pero ang problema nga dyan sa mga version 2 ay puro problema din katulad nung version 1 kaya tataob din yan. At syempre yung mga sumali doon sa version 1 kawawa kasi hindi rin sila mabibigyan ng payout kahit magkaroon pa ng version 2. Alam naman natin na yung mga scammers ngayon, ang modus na ginagamit nila ay crypto. Maring crypto trading, crypto mining, crypto token, crypto staking. Siyempre, meron ding mga NFT, mga play to earn daw. Pero bago ka nga makapag-play, ay kailangan mo munang magbayad. Alam naman natin na marami na pong mga ganyan na lumitaw at tumaob. Kaya nga mga kababayan, huwag kayo basta-basta magpapaniwala doon sa mga pambobola ng mga companies na yan. Lalo na yung mga crypto trading. Meron mga crypto futures trading, kung ano mga palusot, pakulo, pambobola. Tignan nyo maigi. Kayo mismo ang mag-try, mag-trade. Tignan nyo kung ganun ba kadali. At di ba sabi nga nila madali lang mag-trade. Bakit hindi kayo mismo ang mag-trade? Para makita nyo kung totoo ba yung pangakong kitaan na sinasabi sa inyo. Kaya nga kayo naluloko kasi hindi nyo pinag-aaralan yung pinapasukan ninyong investment. Kaya nga mga kababayan, mag-research muna bago pumasok. Huwag kayo basta-basta maniniwala. Nakikita kayo ng ganong kabilis at guaranteed sa crypto. Dahil dyan po sa crypto ay wala pong guaranteed. At syempre, minsan kikita ka, minsan ay hindi. Basahin nga natin yung palusot ng Katli.io tungkol nga doon sa pag-disable nila doon sa withdrawals. So ito basahin natin. So Katli decides to list ahead of schedule. Starting from late July, the outflow of funds from daily buybacks has exceeded the inflow of funds from pre-sale and this trend is gradually expanding. Currently, the daily net outflow has reached as high as 200,000 USDT. Despite our implementation of strategies like token minting, the net outflow of funds has not decreased but instead it has significantly widened. So ayan po inaamin po ng Katli.io na isa po silang Ponzi scheme. Kaya nga daw nila tinigil ang withdrawals kasi mas marami pa raw yung nagwi-withdraw kaysa daw sa pumapasok sa kanilang pera. So dyan po mga kababayan booking na Ponzi scheme nga yung Katli.io. Kasi nga ang tanging dahilan nila kaya tinigil nga nila yung pag-release ng mga withdrawal kasi nga mas malaki pa yung inilalabas nilang pera. Ganyan naman diba sa Ponzi scheme ang tanging source of income kasi nila ay yung pay-in ng mga investors at dahil nga daw konti na lang yung pumapasok na pay-in at mas marami yung payout ay syempre hindi na nila kayang mabayaran pa yung payout. Kaya nga kailangan umiwas kayo dyan sa mga too good to be true na mga offers na yan. Dahil alam naman natin na kapag konti na nga lang yung sumasali, maaaring ipagpatuloy lang nila yung pambobola pero walang payout o tatakbo na talaga yan. Kaya nga kailangan doble ingat kasi ang dami mga companies ngayon. Talagang todo-todo sila sa pambobola kung ano nung mga modus ang ginagawa nila. Maaaring sa umpisa may payout para nga padamahin kayo. Pero kapag naabot na nila yung quota nila o kapag konti na lang yung sumasali, sigurado tatakbuhan kayo niyan. Katulad nga nitong example na ito sa Telegram. May kumukontak do sa Katli support kasi nga hinihintayin niya nga yung kanyang withdrawal. Bakit pending pa rin at ba't ayaw nga i-approve? Kasi nga ayaw na nga maglabas ng pera ng Katli.io kasi mas malaki pa nga raw yung inilalabas na pera kesa doon sa pumapasok dahil nga Ponzi scheme nga yung Katli.io. So, miski nga sin ay hindi tinignan yung message. So, ibig sabihin,
magbayad yung Katli.io at pinababayaan na lang nila yung mga members. Maaari kung magpe-pay in ka, bubulahin ka nila, pero dahil nga withdrawal or payout ang hinihingi mo, ay hindi ka na nila papansinin. Ganyan naman kasi ang mga companies. Magaling lang yan kapag magpe-pay in ka, pero kapag magpe-payout ka, sasabihin patience is the key, maghintay ka lang, wag kang atat, at kung ano-ano pang mga palusot, mga pambobola. Kadalasan nga pag payout wala nang pambobola, sinisisi ka pa. Pero kapag magpe-pay in, puro pambobola, lahat ng magaganda sasabihin, lahat ng pambobola. Pero pag hihingi ka na ng payout, lalo na kapag patakbo na, puro paninisi na. At puro sasabihin, maghintay ka, trust the process, o patience is the key. Pero alam naman natin na wala ka na talaga hihintayin kasi nga, tatakbuhan ka na nga nila. At meron pang bagong community ang Katli.io. So, meron nga daw silang version 2.0. So, dyan nga daw sa new update nila ay yung minimum selling amount daw for Katli has been raised from 15 to 50 para daw ma-reduce yung call frequency of the Binance Pay API and ensure that everyone can successfully sell their Katli more smoothly. Pero alam naman natin na walang katotohanan yan kasi nga pahirapan na. Paano pa maibebenta? Di ba prinis na nga nila yung withdrawal. Kasi wala naman talaga yung Katli na yan. Pambobola lang. Yan ay isa na namang scam coin. Tulad nga nung XUM coin ng Masamart, di ba? Isa ding scam coin yon. At mga kababayan, wag na kayo magpapaniwala dyan sa mga too good to be true na mga investment schemes na yan. Dahil mari sa umpisa, padamahin kayo. Bigyan kayo ng payout. Pero sigurado sa huli, tatakbuhan kayo niyan. So may isa pang kasinungalingan yung Katli, yung Katli.io. Kasi nga sabi nga nila doon sa mga Katli customers nila na wag daw mag-worry kasi Katli has not scammed yet. So hintayin pa ba natin na talagang tuluyan ng tumakbo yan? Puro nga pambobola, di ba? Prinis na nga ang withdrawals. Basta po, prinis na withdrawals, dinisable na withdrawals, alam na natin yan. Patakbo na yan. Wala na kayo aasahan dyan. Kasi bakit nila hininto yung withdrawal? Kasi mas malaki pa nga daw yung lumalabas na pera kesa nga sa pumapasok. So, ibig sabihin, Ponzi scheme talaga yan. Isang investment scam yan. Kaya nga mga kababayan, dapat di na kayo sumali dyan. Kasi, paano nyo pa mawi-withdraw kung prinis na nila ang withdrawal? Maswerte na lang kayo kung mabawi nyo pa ang pera nyo dyan. Pero malabo na po yun kasi nga, nag-freeze na nga na withdrawals yan. So, ibig sabihin, malapit na po yung tumaob. Mga kababayan, umiwas po kayo dyan sa mga Ponzi schemes na yan dahil sakit lamang po yan sa ulo. At wag na rin po kayo magre-recruit kasi kawawa po yung mare-recruit nyo dahil sila po yung maabutan ng pagtakbo ng company. Kaya iwasan na po ninyo ang pagsali pati na rin ang pagre-recruit. Mga kababayan, ayun nga, kumpirmado nga na talagang isang company ang Katli.io. So umiwas po kayo mga kababayan. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga nag-offer ng mga too good to be true na mga investment scheme. Dahil binobola lamang kayo at mari sa umpisa makatanggap kayo ng payout kasi nga pinapadama kayo. Pero mapapansin ninyo, yan ay sa umpisa lang. Pero habang tumatagal, magiging pahirapan na yung payout hanggang tuluyan na ngang wala ng payout. Katulad ng nangyari sa iba pang mga companies. Kaya dapat mag-research, huwag kayong magpapaniwala doon sa mga claims ng mga companies na yan. Huwag kayong magpapaniwala doon sa mga uplines at mga recruiters kasi nga ang habol nila ay yung DRBO, Direct Referral Bonus. At syempre kapag tumaob na nga yung company na yan, sasabihin lang ng mga upline nyo na biktima din sila. Kaya nga umiwas na kayo dyan sa mga Ponzi scams na yan. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.